Sa nakaraang episode, sinubukan nating gumawa ng bagong BPI My Save Up account gamit ang latest version ng GCash app. Pero sa halip na makapagpatuloy sa online application, ni-require na tayo ng system na magpa-verify sa physical branch ng BPI. Dahil doon, maraming creators ang nagtanong, kung hindi na pwedeng gawin online ang BPI My Save Up, ano na ang pwedeng gamitin para sa Google AdSense? Kaya hindi ako tumigil sa isang failed test lang. Naghanap ako ng ibang posibleng online banking option. At habang nagsasaliksik ako, may isang digital bank na paulit-ulit kong nakitang binabanggit ng mga creators. Mas nakakagulat pa. May nakita akong isang creator na kamakailan lang ay nagbahagi ng successful Google AdSense payout gamit ang bank na ito. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung bakit ito ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang alternatibo ngayon. Hello everyone! Welcome back sa Joza Pearl Vlogs. Kung bago ka pa lang sa channel, gumagawa tayo ng mga updated tutorials, actual testing, at fact-based research tungkol sa YouTube, Google AdSense, monetization, at mga bagong update na mahalaga para sa mga creators. Ang layunin natin ay hindi lang magbigay ng tutorial, kundi tulungan kang gumawa ng mas tamang desisyon gamit ang impormasyon na may batayan. Kapag may nakita tayong post o video na nagsasabing gumagana ang isang bank para sa Google AdSense, hindi ibig sabihin ay pareho na agad ang magiging resulta para sa lahat. Kaya bago tayo magrekomenda ng anumang bank, kailangan muna nating tingnan ang official requirements ng Google AdSense at alamin kung ang bank na yon ay may mga kinakailangang detalye tulad ng tamang account information at SWIFT code para sa international bank transfer. Mas mahalaga ang fact-based research kaysa sa panghuhula o pagsunod lang sa sabi-sabi. Kaya ito ang ginawa ko. Isa-isa kong sinuri ang mga digital banks na madalas irekomenda ng mga creators. Tiningnan ko ang kanilang banking features, ang available na impormasyon, at ang mga karanasan ng mga users. At sa lahat ng nakita ko, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. GoTime Bank. Pero sapat na ba ang isang successful creator experience para masabing ito na ang bagong best option para sa Google AdSense? Iyan ang sisimulan nating alamin sa susunod na bahagi ng video. Matapos kong magsaliksik sa iba't ibang digital banks, isang pangalan ang paulit-ulit kong nakita, GoTime Bank. Sa una, inisip ko baka isa lang itong ordinaryong recommendation na paulit-ulit lang ipinapasa sa social media. Pero habang mas lalo akong nagre-research, may nakita akong isang creator na nagbahagi ng kanyang actual experience. Ayon sa kanyang ibinahaging kwento, halos 2 taon niyang hindi nakuha ang kanyang Google AdSense earnings dahil wala siyang bank account na magagamit. Nang magbukas siya ng GoTime Bank account at i-add ito bilang payment method sa Google AdSense, naging successful ang pagpasok ng kanyang payout. Nang mabasa ko ito, napaisip ako, ito na kaya ang hinahanap nating online banking alternative? Isa sa mga dahilan kung bakit maraming creators ang nagsisimulang tumingin sa GoTime ay dahil isa itong purely digital bank. Hindi mo kailangang pumunta agad sa isang traditional bank branch para makapagbukas ng account. Application, verification, at account management ay ginagawa sa pamamagitan ng GoTime app. Bukod dito, nagbibigay rin ang GoTime ng sariling bank account number at may SWIFT details na maaaring gamitin para sa international bank transfers. At iyan ang mahalagang requirement kapag nagdadagdag ng bank account sa Google AdSense. Gayunpaman, may gusto akong linawin. Hindi dahil naging successful ang isang creator, ibig sabihin ay automatic nang magiging pareho ang resulta para sa lahat. Magkakaiba ang sitwasyon ng bawat account. Maaaring magbago ang policies ng bangko.
At maaari ring magkaroon ng mga pagbabago sa Google AdSense sa paglipas ng panahon. Kaya hindi natin dapat ituring ang isang success story bilang opisyal na garantiya. Sa halip, gamitin natin ito bilang isang magandang lead na dapat pang siyasatin. Doon ko napagdesisyonan. Sa halip na hanggang research lang tayo, bakit hindi natin subukan mismo ang GoTime? Gagawa tayo ng sariling GoTime account. Kukunin natin ang tamang bank details. At ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano ito idagdag bilang Google AdSense payment method. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo aasa sa nabasa o napanood natin. Makikita natin mismo ang proseso. At iyan ang gagawin natin sa susunod na episode. Pagkatapos ng research na ginawa natin, may isang bagay akong gustong ipaalala sa lahat ng YouTube creators. Kapag naghahanap tayo ng bagong bank account para sa Google AdSense, hindi sapat na may makita lang tayong recommendation sa Facebook, YouTube, o sa comment section. Mas mahalaga pa rin na alamin natin kung may sapat bang impormasyon at ebidensya bago tayo gumawa ng desisyon. Sa video na ito, hindi tayo agad nagrekomenda ng bagong bank. Sa halip, sinuri muna natin ang available na impormasyon. At sa proseso ng ating research, may isang digital bank ang paulit-ulit na lumabas. GoTime Bank. Hindi dahil sinabi ng isang tao, kundi dahil may nakita tayong isang documented creator experience na nagsasabing naging successful ang kanyang Google AdSense payout gamit ang GoTime. Bagamat hindi pa ito sapat para sabihing garantisadong pareho ang magiging resulta ng lahat ng creators, isa itong napakagandang lead na nararapat pang siyasatin. At dahil gusto nating makapagbigay ng impormasyon na may batayan, hindi tayo magtatapos sa research lang. Susunod nating gagawin ang actual setup. Gagawa tayo ng sarili nating GoTime account. Hahanapin natin ang mga bank details na kailangan ng Google AdSense. At ipapakita ko sa inyo ang tamang proseso ng pag-link nito bilang payment method. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo aasa sa mga nababasa o napapanood natin online. Makikita natin mismo ang proseso mula umpisa hanggang matapos. Ngayon naman, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, maaari bang maging magandang alternatibo ang GoTime para sa Google AdSense? Kung may personal experience ka na sa GoTime, i-share mo rin sa comments. Pero kung wala pa, ano ang gusto mong malaman bago mo ito subukan? Basahin natin ang inyong mga komento dahil maaari nating masagot ang ilan sa mga ito sa susunod na episode. Sa episode 3, hindi na tayo puro research. Actual tutorial na. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng GoTime account step by step. Paano kunin ang tamang bank details. At paano ito idagdag bilang Google AdSense payment method. Kung isa ka sa mga creators na naghahanap ng online banking alternative pagkatapos ng naging pagbabago sa BPI My Save Up, huwag mong palampasin ang susunod nating episode. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Diosa Pearl Vlogs, helping Filipino YouTube creators through fact-based research, actual testing, at updated tutorials. See you sa episode 3! Subscribe now